Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan. Kabayan Leo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong October 19 to October 25, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Maraming salamat. Kung gusto nyo ng energy nyo lang ang makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. General reading tayo, Leo, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, energy reading, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Leo, ano ang iyong energy? Tingnan natin, energy ni Leo. Okay. Okay, ang energy mo is nagdadalawa. Nandito ka sa situation mo na may mga bagay ka, kumbaga you're feeling na parang pinipilit mo na gumawa ng isang bagay. Halimbawa, tinatamad ka pero kinakailangan gumawa o kailangan kumilos, di ba? May mga ganong sitwasyon ako nakikita sa iyo. Na dito ka sa sitwasyon mo na pilit mong ini-release yung iyong limiting belief or yung pilit mong ilalaya mo yung sarili mo sa isang sitwasyon na nai-stuck ka, ganyan, o natatrap ka. Doon, yun nakikita ko sa iyo. Marami rin ako na nakikita sa iyo na yung energy mo is maraming question na papasok sa isipan mo by this week. Yan, maraming questioning sa sarili. Ano yung sitwasyon na siguro makakaramdam ka rin ng pagka-boring, yung energy mo. May mga sitwasyon na hindi ka magiging masaya. May mga sitwasyon na on and off yung magiging action mo. Na dun ka sa point na yun. Yan. Yung iba sa inyo mararamdaman nyo na you feeling drained. Ganyan. May mga bagay na nababurn out ka, ganun, o may mga bagay na nadidrain ka. Pero alam mo, sabi dito, alam mo sa sarili mo bakit ka nagiging ganun. Parang ikaw rin yung may kagagawan. Parang ganun. Ang nakikita ko dyan. Tingnan natin ang parating. Ano parating kay Leo? Parating po kay Leo. May konting exhaustion sa iba. Sa iba naman sa inyo, you want to quit with something. O you need, ano? Parating kay Leo. Sabi nga mo natin. Basta nakuha na natin to, ha? Ano po ito? Parating kay Leo. Ano ibig sabihin? Ay, buluga. Okay, parating sa iyo. Okay, parating sa iyo. Andito ka daw sa sitwasyon mo na you have a creation idea na gusto mong maging matupad yon, yung bagay na yon, to make a reality yung sitwasyon na yon. Pero ang nakikita ko dito kasi nai-stagnant ka. Alam mo, yung sitwasyon mo, ang nakikita ko sa'yo, magiging successful ka nga eh. Actually, kasi we have the Ten of Pentacles eh. Magiging successful ka kung tutuusin. Huwag ka lang magkaroon ng blockage o magpa-blockage o makontrol ng sitwasyon. Kasi dito sa sitwasyon mo, may mga sitwasyon na kinakailangan mong i-withdraw, may mga sitwasyon na kailangan mong i-let go. Yan. May mga sitwasyon na
kailangan mo mag-escape doon o you need to walk away para o umalis ka doon sa sitwasyon na yun kasi ikakaganda mo yun, no? Ikakasuccess mo siya. Yun. Also, parating sa'yo is there's an offering situation. Maaring ikaw ang mag-o-offer or someone is makakareceive ka ng offering. Pwedeng sa pamilya mo, ganyan. Pwede rin naman na kasamahan mo sa trabaho or connection siya sa trabaho mo, pwedeng gano'n. May mga offering ako na nakikita sa iyo. Pero ang hindi ko lang maintindihan is merong sa iba, pwedeng kasama mo sa trabaho or family mo. Siguro may tao na they feel, ikaw to or someone na nandito yung gusto niyang iparamdam sa'yo or either magsasalita siya or ipaparamdam yung pasensya or sorry ang nakikita ko dito. Pero ang nakikita ko kasi hindi ko nakikitang masaya siya. Maaring ikaw ito maaring ikaw to, sa iba sa inyo, maaring ikaw. Kasi ang nakikita ko dito, merong lalaki. Pwedeng lalaki sa iba, pwedeng sa iba babae kasi wala naman gender dito. Ako nakikita dito, parang they feel sorry sa'yo o you feel sorry dun sa tao na yun, vice versa. Pero, pinipeke niya yung nararamdaman niya. Parang, feeling okay, pero deep inside, hindi. Alam mo yun? Yun na nakita ko dito. O kaya naman may tao dito na nakilala mo siya, matagal na nakilala mo tong tao na to, na hanggang ngayon is hindi pa siya nakaka-move on. Or hindi siya maka-move on sa'yo. Ganyan. Yun na nakikita ko dito. Tingnan natin ang dapat iwasan. Maaaring magkakaroon ka ng connection with someone na mas may edad sa'yo. Lalaki. Ikaw ang kukonek o siya yung kukonek. Dapat iwasan. Nila yun. Oo nga, tama nga. Okay, dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan yung hindi ka maging responsable sa mga gawain mo o sa mga gagawin mo. Sa trabaho mo, sa mga gagawin mo, sa pera mo, sa sarili mo, ganyan. Sa lahat ng aspeto, pwedeng kinakain, iniinom, pera, trabaho, yan, sa lahat. Be responsible. Iwasan mo hindi ka maging responsable. Iwasan mo yung ma-disbalance ka o kaya naman yung mga maling gawain, dapat mo nang itama. May mga mali na dapat mo nang itama. Kasi, ang nakikita ko to, ingatan mo yung pera mo, yung trabaho mo, ha? Kasi, yun ang pinakaano, iwasan mong mas maging magastos ka. Or kung kinakailangan, magkaroon ka ng strategy when it comes to money, ha? Para medyo maging maganda yung flow niya. Yan, yun ang mga iwasan mo, disbalance ka. No? Kasi maaring hindi maging maganda yung bunga. Tsaka syempre, di ba, is kailangan mo daw ng clarity in a situation kung ano yung mga dapat mong solusyonan sa buhay. Yung mga dapat mong tapusin na. No? Yun ang sinasabi ko. You need clarity para tapusin na yung isang bagay, isang sitwasyon sa buhay mo na inumpisahan mo. Kailangan, you need to finish it. Ang sinasabi dito. Clearly. Yon ang nakita ko. Mag-trust ka daw sa intuition mo. Ang sinasabi rin dito, yun. Yun ang mga iwasan mo, ha. Tsaka iwasan mo syempre yung mga tao na na gagamitin ka lang. Ganyan. Yung mga tao na magiging hindi totoo sa'yo. Ganyan. Tsaka yung pag maghihigante, iwasan mo yun. Wag kang maghihigante. Kasi pwedeng, kahit isip mo lang yon, pwedeng sa'yo yung bumalik.
Tingnan natin ang money mo. Kamusta yung money niya this week? Ano po to? Uy! Galileo. Okay, when it comes sa money mo, alam mo, sa money mo, hindi ka marunong. Hindi ka marunong, no? May mga unexpected. Siguro magkakaroon ka ng disappointment by this week when it comes to money. Magkakaroon ka ng disappointment. Pwedeng hindi ka magiging masaya sa sahod mo. Pwedeng may mga magaganap na struggle when it comes to money, when it comes to a work. Pwedeng ganun. Magkakaroon ka ng hindi masayang situation this week when it comes to money mo. Kaya, kasi alam mo, kasi sa iba dito, this is a bad news. Nagiging bad news yung money mo. It's more siya, parang alam mo, yung mga point ng buhay mo na parang hindi ka natututo for the experience na nangyari sa'yo in the past. O how many, 3 years? Maring 3 years, 7 years man yan, 5 years man yan. Hindi ka pa natututo. Alam mo yun? Or, kumbaga, kinakailangan mo ng manindigan when it comes to money. Kasi there is a more bad news, tsaka, unhealthy lifestyle, no? Hindi ka nag-iipon. Hindi talaga maganda to. Kumbaga, nagkakaroon ka ng pagpapaliban. Kumbaga, ay, bukas na lang. Ay, sa next month na lang. Ay, sige, sa next year na lang. Mag-iipon na ako. Ganyan. Paudlot-udlot, no? And then also, there's a lack of progress when it comes to money mo. Nagiging irresponsible ka talaga. Di ba sabi ko sa'yo, maging irresponsible ka sa lahat ng aspeto ng buhay mo? Hindi mo rin nagagamit yung yung nalalack of common sense ka rin. Kasi, dun ka sa point na, siguro may mga point na hindi mo napifilter yung mga gusto mong bilhin, yung mga dapat mo makagastusan. Kumbaga, halimbawa ay, yung bag, meron namang mahal yung bag, may same bag. Kumbaga, nakita mo yung unang mahal na bag, pero hindi ka na naghanap ng same bag. Yung pala, kung tutuusin, mas mababa pa pala yun. Diba? Well, kung paano mo siya gagamitin yung common sense mo. Dito kasi sa sitwasyon mo, hindi ko nakikita siya. And syempre, meron tayong may tao dito na may tao na nagpa-promise or magpa-promise sa'yo, no? May taong magpa-promise sa'yo, lalaki man siya or babae, may taong magpa-promise o maybe you promise. Vice versa tayo. Siya ang magpa-promise sa'yo or ikaw ang magpa-promise sa isang tao. Maaring mangangako. Pero hindi matutupad. Ano ba 'yon? Tingnan natin Pwedeng may mangangako sa'yo or ikaw ang mangangako, pero it's a negative. Ibig sabihin, pwede siyang mapako, pwedeng hindi mangyari o hindi matupad. No? Kasi there's a sorrow. Also, when it comes sa money mo, also this is a sorrow o may mga bagay na pwedeng sa relasyon, may tao na pangako ng pangako sa'yo o ikaw ang pangako na pangako pero hindi natutupad. Pwedeng gano'n kasi there's a lost situation ako na nakikita sa'yo And, syempre, meron tayong indulgence. This kaibigan. Syempre, dito yung sitwasyon, sa iba dito is related itong pangako nito sa isang kakilala. Pwedeng ganun. Or pwede siyang kapatid din, no? Kasi this a connection din. Pwedeng may mga sitwasyon na joy situation ako na nakikita. May mga interaction situation. Sa iba naman sa inyo, when it comes sa loss, maraming klase ang loss, Loss of hope, loss of money, loss of tiwala. Vice versa tayo, ikaw or may tao na mawawalan sa'yo ng tiwala or may tao na mawawalan ka ng tiwala. Pwedeng gano'n. O mawawalan ka ng hope with something. Pwedeng gano'n, O kaya, dito yung sitwasyon na kung titingnan ko siya sa sarili mo, you promise to yourself to achieve something into your life, at alam mo sa sarili mo na makakamtan mo yon pero hindi mo pala kaya or nahihirapan ka. Yan nakita ko dito. And syempre, sinasabi rin dito na Leo, mag-meditate ka or kinakailangan mo rin na magpahinga
or may mga point ng buhay mo na you want peace or you need peace, no? Ako nakikita sa iyo. Kailangan mo rin ng peace, ha? Andito rin yung situation na you promise to yourself na bibigyan mo ng kaginhawaan yung mga mahal mo sa buhay or pwedeng kapatid, karelasyon, anak, o kung sino man yan who's connected sa'yo pero nahihirapan kang makamit yun, no? Sa iba, sa inyo. Yan, may mga iba dito is may tao na maaring friend or kakilala na magkakaroon o madadamage yung pride niya sa'yo or yung tiwala or ikaw sa kanya. Vice versa tayo, ha? Yun ang nakikita ko sa iyo. May mga sitwasyon na hinihintay yung iba or maybe handin yung on and off action. Ako nakikita, may sinasabi si universe na mayroon daw siya inaalok sa iyo na opportunity. Pero you always rejected it or kaya naman hindi mo na-recognize yung message niya sa iyo. Yan. Kung ano ang message yan, halimbawa, mga repeating numbers, o kaya ay yung ginigising ka niya ng 3 o'clock in the morning, 4 o'clock in the morning, maaring ganun. Baka may pinaparating siya sa'yo, o kaya mga by the song. Yan, may mga message siya na binibigay sa pwedeng sa panaginip. Diba? Yung gusto nyo, baka managinip. No? Hindi nyo maintindihan yung message, mag-research kayo hanggat maaari. No? Yung iba sa inyo, maaaring magkakaroon ng kasiyahan or makakaramdam ka ng kasiyahan. No? Pwede ikaw yung magbibigay ng kasiyahan sa iba or someone is magbibigay ng kasiyahan sa iyo. Pwede rin na magkakaroon ng mga party, celebration, teamwork, joy, collaboration, or there's a creativity ka na gagawin this time. Pero huwag ka mapanghinaan ng loob, ha? Kailangan mo manindigan din doon. No? Arigatou namaste, God bless.